So, uulitin ko po, ang topic natin ngayon ay patungkol sa flesh or works of the flesh na kanina nga sabi ni Christian na kahit si Noah na bagamat tinaguri ang matuwid sa harapan ng Panginoon ay nahulog sa kanyang laman. So, ano po yung laman? Ano po yung flesh? Flesh is the same as self. Sarili mong talino, sarili mong kaisipan, sarili mong kaparaanan, sarili mong determination. Sa example po ni Noah, siguro nagkaproblema din siya at dinaan niya sa alak. 'Di ba gano'n naman Mm. yung natural na rason kung bakit naglalasing ang ating maraming kababayan dahil gustong makalimot sa problema, hindi makatulog, no, sa kahirapan. So whatever problems that they face domestically or sa kanilang family, dinadaan nila sa inom, sa alak para makatulog. Pero sabi nga kanina, walang magandang naidudulot ang alak sa ating pamumuhay, especially sa ating mga Kristiyano. At makikita natin dito, katatapos lang na gunawin ng Panginoon ang mundo, talaga ang impluwensya ng kasalanan ay nagpapatuloy, no? At nagsimula ito mismo sa personalidad ni Noah. At dito po sa chapter 11, i-discuss ko rin po ang tungkol sa Tower of Babel, no? So basahin po natin ang chapter 11. Babasahin ko po sa Tagalog from verses 1 to 9. Sabi po dito, sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. So most probably po, ang language na sinasabi po dito na tinutukoy dito sa verse 1 ay ang Hebrew language. Kasi po ang ating Old Testament ay mostly na isulat sa wikang Hebreo na meron lang ilang mga words sa Aramaic, no? At ang New Testament ay Greek. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Verse 3, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Ito pong tisa na ito ay isang klasing bato na pinulbos nila at niluto para kahalo ng simento. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. So ito po yung bato nila, no? So sa English po ito ay tinatawag na Flintstones. So kung matatandaan po natin yung cartoons na Flintstones. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ito pong plano ng mga tao, according po sa timeline, nangyari po itong Tower of Babel around 100 to 125 years after the flood. So buhay pa po si Noah sa panahon na ito. Pero makikita natin na wala silang regard o pagpapahalaga kay Noah pati sa kanyang Diyos. So alam naman nila na merong makapangyarihang Diyos na nagpadala ng unos o ng matinding baha at alam nila na galing sa Diyos yun. Bagamat aware sila sa ganyang katotohanan, pero nanaig pa rin sa kanila yung sarili nilang kaisipan, no, sariling mga plano at mga ambition. At ito po ay nakapundasyon sa pride ng tao. Anong sabi dito? Sa verse 4, magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo. So this is the pride of life. Gustong magmataas at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ito pong plano ng mga tao noon ay isang malaking disobedience po ito sa commandment ng Panginoon na sinasabi niya sa chapter 9 verse 1 ng Genesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Sabi po ng Diyos, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. So malinaw po ang commandment ng Panginoon dito sa chapter 9.
punuin daw ang buong daigdig at hindi magsama-sama sa isang lugar lang bilang isang grupo, no? So, kung meron mang kakayahan ang tao, yan ay ang maging salungat sa Diyos, to disobey God. Yan ang naturalesa po natin. No? Kaya nga, anong sabi sa salita ng Panginoon? Anong sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9? Babasahin ko po sa English, for my thoughts are not your thoughts. So yung mga kaisipan daw po natin ay hindi kaisipan ng Diyos. Neither are your ways my ways. Yung mga kaparaanan natin ay hindi kaparaanan ng Panginoon. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya anong sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, huwag daw po tayong manangan sa ating mga kaisipan. Dahil sa lahat ng pagkakataon, ang mga kaisipan natin ay taliwas sa kaisipan at kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga anong sabi sa Galatians 5:24, they that are Christ have crucified the flesh. That's why ang ating pong sariling kaisipan, and that is the flesh, kailangan po yang mai-crucify, maipako. So, Jesus is our example. Sabi ng Panginoon, your flesh has to be crucified dahil taliwas yan sa aking mga plano, kaya kailangang ipako yan. Katulad ng aking katawan na ipapako ko, maging example ito sa inyo. Kasi kapag hindi na ipako, naging powerless ang inyong laman, makikipag-unahan yan sa Espiritu Santo. So nakikipagmatigasan po tayo, no, kung ang ating laman ay siyang nangunguna sa ating buhay. Kaya isa lang po ang paraan kung papaano ito masusolusyonan. Yan ay ang ating pananampalataya kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus. Dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos para maipako ang ating laman. Dahil ano din ang sabi sa Galatians 5:17, ang laman ay laban sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo naman ay laban sa laman. Ito ay talagang magkalaban, kaya hindi daw natin nagagawa ang naisin natin. Ano yung nais natin bilang mga Kristiyano? Ang sumunod sa ating Panginoon. Hindi po ba? Pero dahil nga malakas ang hatak ng ating laman, kaya nahahadlangan tayo para makasunod sa ating Panginoong Diyos. At uulitin ko, isa lang po ang ibinibigay na paraan ng salita ng Diyos. Yun ay ang ginawa ni Kristo sa krus. Amen? Dahil kung may gagawing pagliligtas ang ating Panginoong Diyos, hindi lamang sa impyerno tayo gustong iligtas, kundi gusto niya ring iligtas tayo sa malakas na impluensya at hatak ng sarili nating laman at kaisipan. No? So, katulad nga ng example ni Noah, yun ang naisip niyang paraan. Halimbawa, pagod na pagod siya, gusto niyang makapagpahinga, makatulog agad. So, imbis na humingi siya ng tulong sa Panginoon para i-renew ang kanyang kalakasan, doon siya umasa sa alak. No? So, hindi natin, although hindi naman nga sinabi very specifically kung ano yung rason ni Noah kung bakit siya naglasing. Katulad marami din ang rason ng mga tao kung bakit sila naglalasing. Pero kung ano pa man yun, so kaisipan po yun ng tao. Merong mas mataas na sinasabi dito sa Isaiah 55 na mas mataas na kaisipan at kaparaanan ng Panginoon para masolusyonan yung mga pangangailangan at problema natin. Dito sa verse 4, ginawa nila ang tore ng Babel na ito dahil ayaw nilang magkawatak-watak. At ayaw din nilang sumunod sa commandment, sa kautusan ng Panginoon na sakupin ang buong daigdig, no? At hindi lamang maggrupo-grupo sa iisang lugar. So ano yung ginawa ng ating Panginoong Diyos? Sabi po dito sa verse 5, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. So our God, bilang isang omniscient God,
or nalalaman niya ang lahat ng bagay. Alam ng Panginoon na kapag nagkaisa ang mga tao in their fallen nature, sa kamalian ng kanilang kaisipan at mga hangarin, baka mapilitan ulit siya na gunawin ng mundo. So, this is still according to God's grace and mercy, kaya pinakalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig dahil alam niya, no? Alam niya ang magiging resulta sa unity, sa pagkakaisa ng mga tao. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig dahil ito nga yung commandment niya. No, eto yung kautusan ng Panginoon, eto yung kagustuhan at plano ng ating Diyos na sakupin natin ang buong daigdig na kanyang nilikha. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Alam niyo po sa ating mga buhay Kristiyano, anything that's of the flesh, anything na bunga lamang ng ating kaisipan, kaparaanan, sariling pagpaplano, for sure the Lord will put it to stop. Dahil anong sabi ng salita ng Panginoon sa Korinto? And no flesh shall glory in my presence. Ang flesh, ito yung sarili nating kalooban na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit po mga Kristiyano na tayo, meron po tayong sariling kalooban, no? Na sa lahat ng oras at pagkakataon, taliwas po ito sa kalooban ng Panginoon. Katulad nga ng example ni Noah, no? At naibanggit na rin namin si Abraham na bagamat meron sa kanyang plano ang Panginoon na magkaanak, tinulungan niya ang Diyos sa kaparaanan ng isang alipin. Hindi po yun yung kaparaanan ng Panginoon. That's why ito yung talagang nagpapatunay na kung itong mga malalaking figure sa Old Testament na tinawag na Father of Faith, no, the preacher of righteousness si Noah, pero nahulog sa kanilang laman, tayo pa kaya? Kaya kinailangan na mamatay ni Kristo sa krus dahil yan ang paraan para mapuksa ang ating sariling kaisipan at para masunod natin ang kaisipan ng Panginoon sa pamamagitan ng guidance, ng leading ng Espiritu Santo. No? So sabi ko kanina, anything that's of the flesh, puputulin niya ng Panginoon. Anything that's of the flesh, tatanggalin niya ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya dito sa construction ng Tower of Babel. Sa body of Christ po, marami ring mga kaparaanan ng laman na tinanggal ng Panginoon sa body of Christ. No? The government of 12, the purpose-driven life, no? Yung maraming mga deliverance activities na hindi katagumpayan ni Kristo sa krus ang ipinapahayag. Dahil anong sabi sa Hebrews 2:14, Colossians 2:15, sa kamatayan ni Kristo sa krus ay tinanggalan niya ng kapangyarihan ng demonyo. Pero itong mga deliverance activities na ito, wala man lang ipinapahayag ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa kanilang deliverance service kung papaano nila papalayasin ang demonyo. At marami pa pong mga kaparaanan ang body of Christ, mga maling doktrina na hindi ayon sa kanyang kaparaanan at kaisipan. Katulad din po ng Tower of Babel. Nais po yan ng Panginoon na tanggalin sa atin. At maraming salamat naman sa Panginoon na itong aking mga nabanggit ay hindi na nagpapatuloy. No? Kung meron man, I believe the Lord is still in the process of cleansing His body, the bride of Christ. Sa Colossians chapter 1, verses 21 to 22, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has He reconciled. So na-reconcile na po daw tayo in the body of His flesh through death. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay na-reconcile tayo sa Diyos Ama to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Para daw po ay tayo ay maipresenta sa Panginoong Diyos na banal, no walang bahid dungis. That's why, yun nga, sabi ko kanina, the Lord is in the process of cleansing His bride para maisakatuparan itong verses na ito sa Colossians.
Okay, patuloy po tayong magbasa. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. Kinonfuse ng Panginoon ang mga languages and so they were forced to obey the will of the Lord. So ganun din po tayo mga kapatid. The Lord sometimes has to confuse our plans para masunod natin ang kaparaanan ng Panginoon. Dahil anong sabi niya? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. So, plano lamang po ng Panginoon ang may kakayahan na paunlarin tayo, na ingatan tayo at ayusin ang ating pamumuhay. Yung mga plano natin ay taliwas sa mga plano ng Panginoon at walang maidudulot na mabuting bagay sa ating mga buhay kung magpapatuloy tayo sa sarili nating mga plano. So kaya nga sabi po dito sa Romans 8:8, babasahin ko po sa English, so then they that are in the flesh cannot please God. So kapag umaasa daw tayo sa sarili nating kaisipan, no? At kaparaanan, hindi daw tayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kausap po dito ni Paul ay ang mga Kristiyano sa Rome. So they that are in the flesh cannot please God. So kapag tayo po ay namumuhay ayon sa laman, sa sarili nating mga plano, ibig sabihin hindi tayo kinalulugdan ng ating Panginoon. So anong sabi pa dito sa verse 13 ng same chapter, chapter 8? For if you live after the flesh, kung mamuhay daw tayo ayon sa laman, you shall die. No? Ang die na sinasabi po dito ay spiritual death. Hindi po yan mangyayari very quickly. O na kapag umasa ka sa laman mo, mamamatay ka kaagad. No. Ibig sabihin, if you live, pag sinabing live, mamuhay, magpatuloy at hindi natin malaman kung papaano tayo mamumuhay ayon sa Espiritu Santo. No? Dahil yan po ang tunay na pamumuhay dapat ng isang Kristiyano. Kailangan nating matuto na mamuhay ayon sa paglakad natin sa Espiritu Santo. Yun ang tinatawag na being led of the Holy Spirit. To walk in the Spirit. No? Na Espiritu Santo yung nasusunod natin sa ating mga pananalita, sa ating kaisipan, kung paano tayo makikipag-deal sa mga frictions, no, and disagreements. Of course, natural yun na nangyayari sa ating mga buhay. Pero anong sabi dito, hindi daw laman ang magpapasunod sa atin, kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, He will always lead us in obedience to God's Word. Pero hindi natin yun nagagawa dahil nga sa ating laman. That's why this flesh has to be crucified and that's why Jesus had to die on that cross. Dahil yun ang paraan. You see the process for us to be able to follow the will of the Holy Spirit, for Him to continue to produce the fruit of the Spirit in our lives. Our flesh has to be crucified first. Meaning, kailangan nating managumpay muna. At papaano yun? Kailangan nating maibalik ang ating pananampalataya sa katagumpayan ni Kristo sa krus dahil doon tayo mananagumpay. Doon maipapako ang ating laman at kapag ito'y nakapako ngayon, malaya ang Espiritu Santo upang pasunurin tayo at mag-produce ng kanyang bunga sa ating mga buhay. No? So yun po ang ibig sabihin dito kapag hindi daw tayo natututo na mas makasunod ng ganyang pamumuhay na ayon sa Espiritu Santo at magpatuloy tayo sa laman bilang mga Kristiyano na tinatawag ding karnal, no? Karnal na Christian, hindi nagpapasakop sa kaparaanan ng Espiritu Santo. Anong sabi dito sa salita ng Panginoon? Soon we will lose our soul. Through the Spirit, sa pamamagitan daw ng Espiritu Santo, do mortify the deeds of the flesh or the deeds of the body. Ano tong deeds of the body? This is now the lust of the flesh. Ano yung mga kagustuhan ng laman? Yun nga, yung binasa ni Christian sa Galatians chapter 5, no? Paglalasing, kahalayan, pagnanakaw, no? At marami pang mga kasalanan na bunga ng ating mga maling kagustuhan, no?
So, mortify, ibig sabihin, kailangan nating itong iwaksi sa ating mga buhay at sa pamamagitan yun ng Espiritu Santo. Kasi sabi dito, but if you through the Spirit, ibig sabihin ng ating pagbabago ay kailangan na bunga ng pagtatrabaho ng Espiritu Santo sa buhay natin. At sabi ko kanina, and that is through Him working or creating or producing the fruit of the Spirit in our lives. At mangyayari po yun nga, kapag ang ating laman, masasamang hilig ng laman ay masolusyonan sa pamamagitan ng katagumpayan ni Kristo sa krus. Dahil yun ang sinasabi sa Galatians 5:24, they that are Christ have crucified the flesh and its affections and lusts. So, eto na yung mga lust of the flesh, yung mga sarili nating kagustuhan na taliwas sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung magiging totoo lamang po tayo sa harapan ng Panginoon, marami po tayong mga maling kaparaanan na nagawa in the past at baka nagpapatuloy po tayo sa maling kaparaanan even in the fulfillment of our ministries, kung papaano ipoprovide ang ating mga ministeryo, kung papaano natin i-disciple ang ating mga miyembro, no? Whatever directions that we have to make sure na ito po ay ayon sa kagustuhan at sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Because otherwise, mararanasan din po natin kung papaano kinonfuse ng Panginoon ang mga tao noon while they were building the Tower of Babel. No? The Lord is serious in this matter. Kaya nga naisulat ito sa Old Testament. No? This is our example na kapag the Holy Spirit is now convicting us na hindi yan ang kaparaanan ko, hindi yan ang kalooban ko, hindi yan ang plano ko, then anong gagawin natin? Kailangan na nating manampalataya kay Kristo at sa katagumpayan niya sa krus. Lord, kung ako man ay napapamali sa kagustuhan kong ito, ipako mo nga po ito, tanggalin mo ito sa aking buhay. No? Dahil alam ko walang mabuting maidudulot ito sa aking buhay Kristiyano. Kaya marami pong Kristiyano ang napapahamak. No? Maraming Kristiyano ang nababaon sa utang. Maraming Kristiyano depressed dahil umaasa sila sa sariling mga kaparaanan nila at hindi sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. No? At maraming Kristiyano ay nagtalikod na rin sa kanilang pananampalataya dahil hindi nila natutunan kung papaano managumpay sa hatak sa kapangyarihan ng laman. Dahil ang kapangyarihan ng laman ay tinutulak tayo nito sa kasalanan. Tinutulak tayo nito para sumuway sa kalooban ng Panginoon. So you see how that all of the Bible, even the story of the Tower of Babel, ay patungkol din kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus. Dahil ano ang problema? Laman, kasalanan. Ano ang solusyon? Si Kristo at ang kamatayan niya sa krus. Kung nagbigay po ang Panginoon ng very close attention sa construction ng Tower of Babel, ganun din po ang ginagawa niya sa ating mga buhay. He is closely monitoring our lives, our spiritual walk, our ministry, at nais ng Panginoon na turuan tayo na lumakad ayon sa Espiritu Santo at hindi ayon sa laman at sa mga sarili nating kaisipan. Amen. So, at mangyayari po yun kung maibabalik natin ang ating pananampalataya kung saan napagtagumpayan ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan. Doon niya rin napagtagumpayan ang kapangyarihan ng laman na nakikipagtigasan nga sa ating Panginoong Diyos upang hindi tayo pagharian. Amen. Dahil kumpleto po ang binayarang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. No, if He has to be our Savior, He has to save us from everything. So, kailangan niya rin tayong isave sa ating laman at sa mga masasamang hilig nito. Dahil anong sabi sa binasa natin kanina sa Romans 8:13, it will surely bring spiritual death. Siyempre, ayaw po yan mangyari sa atin ng ating Panginoon. That's why I believe
this message of the cross is the very last message of the Lord to His people, na maibalik nating muli ang ating pananampalataya sa ating first love, no, kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus, dahil naandito ang kapangyarihan ng Diyos upang turuan tayo na lumakad ayon sa kanyang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo naman ay patuloy tayong iga-guide upang masunod natin ang salita ng Panginoon. Because the Word of God is the sword of the Spirit. Amen. Ang Espiritu Santo po ang mag-wield ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, para mangyari sa buhay natin ang kanyang salita, dapat merong pagtrabaho ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen. So marami pong salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay. Ibahagi po natin ito sa ating mga mahal sa buhay. At nananampalataya po ako na kung tayo ay mataimtim na mananampalataya dito sa pinapahayag po natin kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus, tiyak na babaguhin po ng Panginoon ang ating mga buhay. Marami pong salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.